Mas modernong state media, weekly TV program at tabloid. Ilan lang po yan sa mga plano ng papasok na kalihim ng Presidential Communications Operations Office. At ngayon ay kasama natin dito, katambay natin dati yan sa unang hirit, ang nagbabalik po na si Martin Andanar. Secretary Martin Andanar. Good morning, Igan! Ayun! Morning, welcome back sa unang Good hirit. morning, good morning. Ganun pa rin. Oh, ikaw na ang balita. Okay, siyempre, trabaho ka na ngayon. Ibang klase na to. Nagulat ka ba nung biglang ikaw, pangalan mo na yung ina-announce? O nasabihan ka na bago in-announce, siyempre? Oh, nasabihan ako nung bago in-announce. Pero nagulat ako nang yun ang inassign sa akin na pwesto. Ay, hindi talaga yun ang... Hindi. Ang sinabi naman ni Secretary Bong na kasama ka sa media group ng Presidente. Pero siyempre, nakakahiya naman tanongin ko anong position mo, di ba? Kasi the fact alone that you're offered by the President, it's already an honor to work for the 16th President from Mindanao. Okay, eto na. Ang pinaka-mission mo ay yung state media, PTV4, government station. So, paano magiging moderno ito? At actually, nationwide yan, ha? Ang PTV4. Pero mas maging relevant na katulong ng gobyerno ni Pangulong Duterte. In fairness naman kay Secretary Coloma, ay marami na siyang nagawa sa PTV. Ang ano lang is that ngayon lang pumasok latter part of the Aquino administration. In fact, Marami siyang nagawa? Oh, in fact, nung binisita ko, bago na yung building. Hindi, nabigyan na niya yung bonus ng mga empleyado. Merong kalahati na nabigay niya, according to the reports. Pero ganito yun, no? Ang PTV was earmarked 5 billion pesos noong 2014. So mga kalahati, mga 2 billion na ibigay na ng gobyerno, tapos meron pang mga more or less 3 billion na kailangan gastusin. Na kung talagang maayos naman pagkakagastos dyan, sigurado yung technical part ng PTV, masusolve yan. Ang susunod dyan, of course, yung professionalism yung direction ng organisasyon. Now, sa dinami-dami ng magandang mga TV stations o news stations tulad nito, GMA, ABS-CBN, TV5, posible man hindi ka makahanap ng sapat na talent para patakbuhin ng maayos yung PTV. At meron din ng mga international organizations o mga bansa like Australia, UK na willing to help na ito ayusin. Pero yung 13, anong plano naman sa 13? Yung 13, Igan, kasi yung presyo 3 billion eh. Tapos meron pang utang na 800 million na Bebenta nyo na lang ang 13. Hindi, mas maganda pag ibinenta siya, pero mas mataas yung valuation. So parang napakaliit po ng 3 billion pesos para ibenta yung 13, the only VHF remaining channel na pwedeng bilhin. So napakamura po ng 3 billion. So, eto Martin, paano nyo plano hahatiin yung trabaho nyo ni incoming Secretary. presidential? Secretary, yeah. Martin lang. Alam mo naman si Secretary Martin, di ba? Secretary. Paano nyo hahatiin yung trabaho nyo ni si Ernie Abella pagdating sa mga press con para kay President-elect Duterte? Nag-kausap na kami ni spokesperson Ernie Abella at ang usapan nga namin pagdating dun sa mga executive functions, no? Yung mga iba't ibang departamento, ako yung magsasalita on behalf of the others kung ayaw nila magsalita. Okay. Pagdating po naman sa mga presidential matters, politics, si Ernie yun. Now, kung wala siya, I can speak on his behalf. So kayo dalawa ang pwedeng Oo, alternate. kaming dalawa. Ganun pa rin ba maging consistent? Walang press con? Ano bang instruction sa inyo? Wala pa naman instruction, pero sa ngayon, nung huli yung sa Cebu, nagpapa-interview na naman si President-elect Duterte. Yun nga, Open na rin anong naman nakikita siya. mong role mo sa relasyon ng media at ni Pangulong Digong? Parang ngayon. Para ikaw ba yung So madaling matatawagan si Of Martin, course, gano'n. well, kaya naman ako nandito, kaya ako hinayar. Parang mas madaling nating mahilot kung ano man yung mga gusot na nangyayari. Ano ba naging problema ni Pangulo? Kasi sabi ko nga, nasanay siya sa local media, no? Davao. Davao. At ngayon lang siya na i-interview ng mga national, di ba? So, anong naibigay mong payo? Dahil parang lumilitaw na pag ayon niya doon sa tanong, ang babanata niya yung nagtanong. Nung in-announce yung pangalan ko ng Presidente, the next day, ang ginawa ko is naipag-meet ako sa Davao Media. Kasi gusto kong maintindihan
kung ano yung kultura ng relationship Nila. ni Presidente at ng Davao. At iba talaga yung kultura eh. Kumbaga yung mga minsan pag nangaasar ang Presidente, doon sa Davao normal lang 'yon, no? Kumbaga tumatawa lang sila. Kilalang Pagdating kilala doon, na I think kasi. it's really more of a cultural difference, no? Ang nagiging hadlang dito. O Kailangan issue. tumawa. Tumawa gano'n. Dapat alam mo yan, it's just his way of pero once you get Kasi to know parang tatay daw ang relasyon eh. No? yeah. Parang tatay. Once you get to know the president, I assure you, pag once umupo yung presidente, talagang magiging darling of the press si Presidente Duterte. May pag-asa bang maigas natin Maigas si natin Pangulong dito, dito dito? nga. Kung kayo na nakikiusap sa akin, siyempre, di lalabi ko na ilalabi yan. Kailan? Kailan ba? Oo. Magigising siya o hindi pa siya matutulog Ay, oo talaga. nga, no? Baka tulog ng ganitong oras. Hindi, Hindi, magigising gigising yun. para sa ate, Presidente. Gigising. Well, yun naman sinabi ni Presidente, no? Ang sinabi naman niya ay once he assumes the presidency, he will act accordingly. Yes. Martin, paano mo pinaghahandaan? Kasi lumalabas no, yung obserbasyon. May mga statements si President-elect Digong. Tapos after a few days, biglang mababago yung kahulugan ng kanyang sinabi. Siyempre, medyo nagiging open to criticisms eh. So kayo ang puntahan yan ngayon. Kayo maglilinaw. Kayo magre-rephrase kung ano man ang kailangang linawin pa. So paano? Paano mo pinaghahandaan yung mga ganyan? Sinasabi nilang preposteros, sinasabi ng Presidente. Well, of course, pag nakaupo na si Presidente, pag nag-assume na sa President, no, lahat naman ng mga sasabihin niya, idadaan sa right channels in government. So for example, lahat yan, meron ng mga protocol yan, so mas madali na lang maintindihan kung ano talaga yung punto ng Presidente. And of course, yung personal yung pagkapa mo sa Presidente, malalaman mo rin kung preposterous na yung sinasabi o hindi. Okay. Ang inaabangan natin itong inauguration niya, no? So, napirmahan mo na yung setup namin sa loob. Hindi ako bipirma Ah, nun hindi eh. pa ikaw, wala. Meron PSG, may alam mo yan, PSG. Pero, sa loob. pwede ba ang media coverage sa loob? Kasi, or i-feed na naman ng RTVM sa ibang mga istasyon? Most likely, Ganon? siya, broadcast pool. Broadcast po. Ang alam ko, ang pakiusap ng iba't ibang network, magkaroon ng isang lugar dun sa Malacanang Oo, grounds. siyempre. Na kung saan pwedeng mag-stand upper yung mga anchor, reporter, no? So yun. Siyempre, alam mo yun eh. Di ba? Trabaho mo yun. Oo. Tapos yung if ever naman na hindi talaga mapasok sa loob dahil nga broadcast pool, yung new executive building is open to the reporters. Lalo na pag ikaw ay accredited Oo. ng Malacanang NEB, Press Club. sa NEB. Ano ba inaasahan natin sa inauguration? Na? Ano? Simple Simple lang talaga. Tama ba yung Simple maruya? lang. Maruya. Maruya talaga? Masarap Sa ang maruya. Or sa Maruya. Dapat may matikman ng mga diplomatic ko rin maruya. But sino ba presidential chef o cook? Ay, hindi ko pa alam. Hindi pa? Hindi ko pa alam. Si President-elect Digong ba magkakaroon siya ng show? Na parang... Hindi kasi di ba sa Hindi, Davao merong- meron siya Meron. lalabas siya sa Totally ano nationwide na. Ganun ba mangyayari din? Yung gikan sa masa para sa masa sa Davao kasi matagal na long running show every Sunday. This is a show that basically pwede makausap ng presidente yung yung mamamayan dadalhin natin dito sa Metro Manila para nationwide mula sa masa para sa masa. In fact, itong mula sa masa para sa masa will extend into a caravan. Nag-usap na kami ni Secretary Manny Piñol. Magkaroon ng caravan kung saan merong feeding program every day na para walang magutom na Pilipino. Magkakaroon din ng para sa caravan really. Tapos meron ding merong broadcast, may print, may online. The works. Okay, mensahe mo sa tatay mo. Ha? Hindi. Mensahe mo sa anong inaasahan. Morning pa. Tuwan-tuwa yun. Anong mensahe mo? Ay, Sa well, media, in particular sa... Lalo na sa mga kasama natin, ang kailangan po natin ay suporta sa mga programa po natin na papaganday natin ng PTV, ang Radyo ng Bayan, gawin nating BBC. We will need the support of all our colleagues in the media. Kasi alam ko naman na napakadaming professional dito lalo na sa commercial broadcast, si Igan, si Rhea Susan, no? Nasuportahan natin because this is our only chance na magkaroon tayo ng isang state-run media na napaka-professional, no? At ang panawagan ko naman sa mga kababayan natin, no? Hindi lang po si Presidente Digong sa 16 million Filipinos, kundi sa 100 million Filipinos. Kaya let's give the President a chance to prove his administration. Of course, maraming mga naysayers na tama na ba yan, kailangan let's move on.
Okay. Okay, congratulations. Good Thank you. luck. Ikaw ba yan, Secretary, Mark? na. Thank you, thank you, thank you. Okay, maraming salamat at papandisal ka na. Ay, ako bahala. Incoming PCO Secretary Martin Andanaro. Congratulations. Congrats.